paramdam na tama tungkol sa akin. Ang kaibigan kong si Dave ay papasok at lalabas sa simbahan ko sa loob ng maraming taon. Sa tuwing nangangaral ako ng isang bagay na masyadong mahirap para sa kanya, bigla siyang sasabog. Masyado siyang nagtatanggol kaya hindi ko siya matulungan na makitang hindi niya nauunawaan ang punto. Dahil sa kanyang mga argumento sa doktrina, binulag niya ang kanyang sarili sa kanyang tunay na mga issue. Isa siyang mabuting tao, mahal niya ang Diyos at gusto niyang lumago. Gayunpaman, sa tuwing nahaharap siya sa isang hamon sa isang bagong larangan, dinadala ito ni Dave sa isang negatibong lugar. Maraming beses kaming nag-usap. Bihira siyang makinig. Lumapit lang siya at pinaglalaban ang kanyang punto. Pagkatapos, sa isang pinakamababang punto ng kanyang buhay, sa wakas ay inamin niya na masama ang kanyang pakiramdam tungkol sa kanyang sarili. Nahirapan siyang maramdaman na naabot niya ang kanyang mga inaasahan. Nagdurusa siya sa mababang pagpapahalaga sa sarili. Ang pagpapahalaga sa sarili ay isa sa mga ugat na isyu ng malusog na buhay ng tao. Itinuturo ng Biblia na ang tao noong siya ay nilikha ay kinaranahan ng kaluwalhatian at karangalan, dignidad at kahalagahan. Lahat ng ipinagawa ng Diyos sa tao sa planetang daigdig ay batay sa pakiramdam ng tao sa sariling pagpapahalaga na bigay ng Diyos. Kung hindi tama ang pakiramdam ng tao tungkol sa kanyang sarili, babaguhin niya ang bawat positibong hamon tungo sa isang negatibong karanasan. Ang paglalakbay ng pagbabago ay nakasalalay sa pagkakaroon ng positibo. Nakabatay sa Bibliyang pagpapahalaga sa sarili, at ang paglalakbay ng buhay ay nakasalalay dito. Walang bahagi ng buhay ang maaaring maranasan ng lubusan. Walang aspeto ng paglakad kasama ng Diyos o pag-abot sa mga personal na layunin ang maaaring ganap na maisakatuparan ng walang mahalagang pananaw na ito sa sarili. Ang positibo nakabatay sa Biblia at nakasentro sa Diyos na pagpapahalaga sa sarili ay mahalaga para sa bawat aspeto ng emosyonal at espiritual na kalusugan. Bukod sa muling pagsilang, ang pinakamalaking pangangailangan natin ay ang pangangailangan para sa sariling pagpapahalaga. Ang kawalan ng sariling pagpapahalaga ay isang lugar ng pag-aanak para sa bawat maiisip na kasamaan. Alisin ang sariling pagpapahalaga sa isang tao at ninakaw mo ang kanyang kinabukasan. Ang muling pagsilang ay dapat na simula ng isang paglalakbay ng may dignidad at kahalagahan. Ang bawat aspeto ng pagkilala sa Diyos ay dapat magkaroon ng positibong epekto sa ating sariling pagpapahalaga. Sa katunayan, ang ating sariling pagpapahalaga ang susi sa ating kakayahang tuparin ang ating ibinigay na tadhana ng Diyos. Ang pangangailangang magbago ay isang hamon. Ito ay isang patunay na ang katotohanang hindi tayo maayos at ipinapaliwanag nito ang desperadong paghahanap ng mga kasagutan na ginagawa ng napakaraming tao. Kapag natutong manalo ng mga tao kay Jesus, itinuro sa atin na kailangan natin silang iligaw bago natin sila mailigtas. Ibig sabihin ay sinisimula natin ang ating pagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtatangkang kumbinsihin sila na sila ay may mga makasalanan. Bagamat totoo na tayo ay pinanganak na may likas na kasalanan, ang pamamaraang ito ay hindi talaga naging epektibo. Tutal, ang mundo ay hindi naman talaga tumatakbo patungo sa mga pintuan ng simbahan. Kapag ang isang tao ay binigyan ng negatibong motibasyon para sa kaligtasan, sinisimulan niya ang paglalakbay kasama ang Diyos sa isang negatibong paraan. Kadalasan, ito ang nagtatakda ng tono para sa kanyang buong karanasang Kristiyano. Ang kanyang Kristiyanong paglalakad ay nagsisimula sa isang diin na nakasentro sa tao at hindi sa isang ebanghelyo na nakasentro sa Diyos. Ang kanyang pananampalataya ngayon ay nakatuon sa kung ano ang dapat niyang gawin upang makamit ang pagsang-ayon ng Diyos, sa halip na sa kung ano ang nagawa na ni Jesus dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa kanya. Sinisikap niyang maging kaibig-ibig sa halip na tanggapin na ginawa na ng Diyos ang lahat ng kailangan niya para sa buhay na walang hanggan. Ang salitang ebanghelyo ay nangangahulugang mabuting balita. Kaya kung hindi ito mabuting balita, hindi ito maaaring maging ebanghelyo. Sinasabi ng Biblia, kinamumuhian mo ba ang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisisi? Mga taga-Roma, Kabanata 2, Taludtod 4. Ang simbahan ay may tendensiyang maliitin ang kabutihan ng Diyos. Kumbinsido tayo ng ating pamamaraan sa pag-abot sa sangkatauhan ay mas epektibo kaysa kay Jesus. Sa palagay ko ay pinatutunayan tayo ng kasaysayan na mali.
Ipinangaral ko ang ebanghelyo sa buong mundo at nakita ko ang napakaraming tao na lumalapit kay Jesus. Ang mga tao ay hindi naaakit sa pagsisisi ng isang mensahe ng pagkakasala at pagkondina. Ang pagtuklas sa hindi kapanipaniwalang pag-ibig at halaga ng Diyos para sa kanila ang siyang umaakit sa mga tao sa kaligtasan. Kapag sinimula ng mga taong paglalakbay na ito mula sa takot, ninanakawan sila ng mga pangunahing elemento para sa pagtupad sa kanilang kapalaran. Kapag sinimula ng mga taong paglalakbay na ito mula sa pag-ibig ng Diyos, ang kanilang buhay ay nagiging isang nakapagpapalakas na pakikipagsapalaran. Pumunta na tayo sa mundo at sinabing, walang halaga ang Diyos para sa iyo maliban kung ikaw ay maligtas. Maaari mo ring sabihin na inanyayahan natin sila sa isang relasyon sa isang ama na tumatanggi sa kanila. Kung tumigil ang pinsala doon, maaari natin silang mabawi, ngunit hindi. Pagkatapos ay ituturo natin sa kanila. Maliban na lang kung gagawin mo ang lahat ng hinihiling sa iyo ng Diyos, wala pa rin siyang halaga para sa iyo. Sa ganitong mensahe, nagulat ako na mayroon nang naligtas. Ang simbahan ay puno ng mga taong nahihirapan sa mababang pagpapahalaga sa sarili, na nag-iiwan sa kanila na mahina sa pagiging codependent, pang-aabuso sa kapangyarihan at manipulasyon. Ang aking karanasan ay ang mga naliligtas dahil sa takot ay hindi kailanman nagiging matatag sa kanilang paglakad kasama ng Diyos, maliban na lang kung babaguhin nila ang kanilang motibasyon. Kung natatakot ka sa Diyos, hindi ka maaaring magtiwala sa Kanya, at ang tiwala o pananampalataya ang batayan ng buong relasyon. Ang simbahan ay dapat maging isang lugar ng kalusugan at paggaling, kung saan ang mga tao ay ligtas na lumago mula sa kanilang nakaraan at pumasok sa isang bagong kinabukasan. Isang lugar ng pagpaparaya, pagmamahal at pagtanggap, sa halip na isang lugar kung saan ang takot at pagtanggi ay nangangailangan ng pagbabago. Salamat sa Diyos para sa libu-libong simbahan sa buong mundo na nagbibigay ng ligtas at positibong lugar. Ito ang mga simbahan na umaabot sa mundo. Mababasa sa Juan, Kabanata 3, Taludtod 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mundo kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ginamit ni Juan ang salitang Griego na agapaw sa talatang ito na isinalin bilang pag-ibig. Ang salitang pag-ibig ay nangangahulugang pagmalaki, pahalagahan, bigyang halaga. Hindi tinitingnan ng Diyos ang tao ng may puot, paghamak o pagtanggi. Nakikita niya ito bilang karapat-dapat sa halagang ibinayad ni Jesus. Ito ang mensaheng kailangang marinig ng mundo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Napakahalaga niya sa atin at itinuturing niya tayong napakahalaga kaya't ginawa niya ang lahat ng pagsisikap upang matiyak na karapat-dapat tayo sa lahat ng kanyang mga mapagkukunan. Ang pananampalataya ay gumagana sa pamamagitan ng pag-ibig. Mapupuspos lamang tayo ng kapuspusan ng Diyos hanggang sa antas na mauunawaan natin ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Tunay lamang nating sinusunod ang kanyang mga utos kapag tayo ay lumalakad sa pag-ibig. Ang tao ay nilikha sa isang kapaligiran ng pag-ibig. Ang Diyos ang kanyang ganap na pinagmumula ng pisikal at emosyonal na kaganapan. Nilikha siya upang makuha ang kanyang personal na kahalagahan mula sa isang mapagkukunan maliban sa kanyang sarili. Ang tao ay nilikha upang makakuha ng kahalagahan mula sa kanyang relasyon sa isang mapagmahal na Diyos. Nang ilayo ng tao ang kanyang sarili sa Diyos, nagsimula siyang tumingin sa iba pang mapagkukunan upang makahanap ng isang pakiramdam ng kahalagahan. Ngayon, tinitingnan natin ang ating mga trabaho, ang ating mga asawa, ang ating mga talento, ang ating kakayahang pang-atleta at iba pang mga bagay upang maramdaman natin na tama tayo tungkol sa ating sarili. Naghahanap tayo sa lahat ng dako maliban sa ating Ama sa langit. May dalawang pangunahing dahilan kung bakit hindi tayo tumitingin sa Diyos. Ang unang dahilan ay ang ating makasalanang kalikasan ay isang kalikasan ng takot. Nang unang maging makasalanan si Adan, hindi niya agad ninais na gumawa ng masasamang bagay. Ang una niyang pagbabago ay emosyonal. Bigla siyang natakot sa Diyos. Ang takot ang dahilan kung bakit hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Nagresulta ito sa kanyang paghahangad ng kasalanan upang matugunan ang kanyang mga personal na pangangailangan. Hindi na siya nagtitiwala sa Diyos bilang kanyang tagapagbigay. Ang kanyang negatibong pakiramdam sa sarili ay nagnakaw sa kanya ng pananampalataya at kumpiyansa. Dahil ipinanganak tayo sa kasalanan, mayroon tayong likas na takot sa Diyos. Ang takot ay sumasalungat sa pag-ibig. Hanggat nananatili tayo sa ating takot sa Diyos,
hindi natin matatanggap ang pag-ibig ng Diyos. Sa antas na tinatanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi na tayo matatakot sa Kanya. Walang takot sa pag-ibig kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kasamang pagdurusa. Ngunit ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Iniibig natin siya sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Unang Juan, Kabanata 4, taludtod 18 hanggang 19. Ang takot at pag-ibig ay hindi maaaring magsama. Mararanasan natin ang alinman sa isa o ang isa pa sa ating relasyon sa Diyos. Ang pangalawang dahilan kung bakit hindi umaasa ang mga tao sa Diyos para sa kanilang pagpapahalaga sa sarili ay dahil ang mensaheng narinig nila tungkol sa Diyos ay nagsisimula sa kanila sa isang negatibong relasyon sa Kanya. Ang magandang balita ay ngayon, milyong-milyong tao sa buong mundo ang lumalapit sa Diyos dahil may nagsabi sa kanila tungkol sa Kanyang hindi kapanipaniwalang pag-ibig. At hindi nila nararamdaman na lumalapit sila sa isang masusing at mapaghanap ng pagkakamaling Diyos na kailangan nilang itago ang bawat kapintasan nila. Sinasabi ng bagong uri ng pananampalataya na ito, naniniwala ako na mahal ako ng Diyos. Naniniwala ako na tinatanggap niya ako kay Jesus. Nakukuha niya ang kanyang kahalagahan mula sa kung ano ang halaga niya sa Diyos, ang buhay ni Jesus. Mahalaga na mabawi ng mga tao ang kanilang bigay Diyos na pakiramdam ng dignidad at kahalagahan. Mahalaga na maramdaman natin ang tama tungkol sa ating sarili kung nais nating maisakatuparan ang ating mga pangarap at maabot ang ating buong potensyal. At dapat tayong magsimula sa pagtuklas sa pag-ibig ng Diyos. Kung gayon, ang proseso ng pagbabago ay hindi itinutulak ng negatibong pakiramdam ng hindi pagsang-ayon ng Diyos. Sa halip, ang kanyang pagmamahal at pagtanggap ay ginagawang isang positibong karanasan ng pagbabago. Susuko lamang ang mga tao sa proseso ng pagbabago kapag magagawa nila ito nang hindi lalong nasisira ang kanilang personal na pagpapahalaga sa sarili. Tulad ni Dave, maraming tao ang may mababang pagpapahalaga sa sarili kaya't nakakaramdam sila ng pagkasuklam sa mungkahi na dapat silang lumago. Ang mababang pagpapahalaga sa sarili ay isang bitag na bumubulag sa kanila sa katotohanang maaaring magpalaya sa kanila. Hindi mo kailangang mahuli sa bitag na ito. Maaari kang makaramdam ng magandang pakiramdam tungkol sa iyong sarili habang ginagawa mo ang paglalakbay ng pagbabago. Sa bawat hakbang ng proseso, maaari kang makaranas at maging motibado ng pagmamahal at pagtanggap sa halip na puot at pagtanggi. Ang bawat bagong hakbang na iyong gagawin sa Diyos ay magpaparamdam sa iyo na ikaw ay isang pari at hari. Ito ay magpapalalim sa iyo kung sino ka talaga. Sa Kanya na umibig sa atin at naghugas sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang sariling dugo at ginawa tayong mga hari at mga pari sa Kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pahayag, Kabanata 1, taludtod 5 hanggang 6.